Hello guys, nandito na naman tayo at eto, pauwi pa lang tayo pero mga 4 na oras pa ako mag-drive. Ang layo ng pinunta ko, what the heck? Anyway, nandito ako sa Slave Lake ngayon, medyo mga 4 hours drive ito. Simula sa bahay, so medyo malayo-layo pa. At medyo dumilim ang kalangitan, mukhang uulan. Anyway guys, eto pag-usapan natin nabanggit ko ito nung kami ay nag-live sa DDS Most Wanted. At nabanggit ko nga na palagay ko mga dahilan kaya lumabas na itong si Gutesa at nag-recant, nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa nalaman niya na itong si Mike Diferencia at itong si Marco Taya ay nakakulong na nga. Diba? So, syempre, maliwanag naman ron na itong dalawa talaga ang nagdala sa kanya sa Senado at nagpalabas nitong mga statements niya ng affidavit na yan, di ba? Na eventually nga, kanyang inirecant at sinabing walang mga katotohanan at siya ay lamang rito. Pinilit at ang statement na yon ay hindi naman talaga kanya. Okay, ang tanong bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob? Ano naman kung nakakulong? Diba? Dapat matakot ka pa rin. Sa palagay ko, alam nyo kung bakit? Dahil sa mga circumstances na nakita niya nitong mga nagdaang araw, bago pa mangulungan itong dalawang si Marco Tae at saka si Mike Diferencia. Okay, yan ang pag-aralan natin na tingnan natin, no? Palagay ko nakita ni Gutesa na wala nang lakas ang mga ito, walang kabuhay-buhay, walang dating, walang appeal. Okay? Bakit kamo? Simple lang, ano? Tingnan nyo. Kay Mike Diferencia muna tayo. Si Mike Diferencia, nung pumunta sa korte sa Sandigan Bayan, at di ba tinatanong siya ng mga reporter, gusto siyang tanungin, gusto siyang interviewin, hinarang ng BJMP yung kamay at sabi, hindi pwede. Diretso ka lang na lakad. Nanlaki ang mata ni Mike Diferencia. Di ba? Galit na galit. Na high blood. Pero ano ang pinupunto ko rito, guys? Napakasimple. Kung ito ay ibang politiko, baka yung BJMP magdadalawang isip na, teka lang, pagbigyan natin ng kaunting interview. Di ba? Magdadalawang isip na harangin na ganon. Pero ang tanong, bakit walang patumpik-tumpik yung BJMP? Tuloy-tuloy na ipinatupad yung kanilang trabaho, hindi nagdalawang isip, 'di ba? At hinarang yung ginanon yung kamay niya sa mukha na hindi pwede, para ba sinasabi hindi pwede, diretso na, 'di ba? At pinapalabas nga ng iba, sinapak daw si Mike Diferencia. Hindi naman sinapak, kundi talagang tinulak lang na para dumiretso ng lakad kasi nga magpapasaway. Kaya na-high-blood si Mike Diferencia. So anong tinutukoy ko rito? Ano ang pinupunto ko rito? Guys, wala talagang appeal. Walang lakas. Maging sa BJMP, hindi na siya, wala nang respeto sa kanya, di ba? At walang special treatment. I mean, walang special treatment. At hindi na siya sasabihin na katatakutan. Walang ganun. Wala man lang tayong naramdaman sa BJMP na ganun, na siya ay kinatatakutan. Wala. Hindi na. Baliwala lang siya, kumbaga nobody na siya ngayon. At galit na galit nga siya. Ano pa magpapatunay rito na wala na siyang lakas, wala siyang tikas, nobody na siya, hindi na siya pinagpapapansin. Di ba galit na galit dahil 2 beses daw ni-read na yung kanilang selda? O di ba? Tatanga-tanga siya Normal naman yun. Yung mga random na gano'n, random inspection yun. Talagang ginagawa ng BJMP yun. Baka akala niya siya ang pinag-iinitan. Anyway, kung iisipin mo nga naman, nasanay kasi sila na sila yung mga untouchable. Nasanay sila na sa culture of impunity na akala nila hindi sila magagalaw at sila ay katatakutan at hindi sila sanay na ganyan, sa ganyan. Kaya ayan, di ba? Galit na galit. Kesyo ni raid raw sila at pinag-iinitan ganyan, di ba? Bagamat hindi naman sa palagay ko dahil normal na ginagawa ng BJMP ang pagra-random check at hindi yan sinasabi sa'yo. No? Kung bigla kang bisitahin. At pangalawa, ginagawa nila yan regular at ginagawa rin nila yan kung meron silang pagdududa na merong mga kalokohang nangyayari sa seldang yun. Sa itsura ni Mike Diferencia, malamang may pagdududa na. Bakit? Tignan nyo naman, palumpalo.
Ang laki yung mata, palong-palo no? So baka naman nagdududa ang BJMP na mukhang mayroong mga nakakapasok na epektos, di ba? At ito ay tumitira sa loob. Alalahanin natin ha, bata ito ni Barbie Baste. Si Barbie Baste sa Ghana. Kita nyo naman. So kayang-kaya niyang gumawa ng paraan kung paano may ipapasok sa loob, di ba? As per request ni Make Diferensya. So baka pinagdududahan na. So, pwedeng ganun rin yun. Pero ang isang sigurado rito, wala na silang lakas. Wala talaga. As in, walang lakas. Ang pangalawa, punta naman natin si Marco Tae. Si Marco Tae na isang INC. Alalahanin natin, itong si Gutesa ay miyembro rin ng INC. Okay? Miyembro din ito ng kulto. O, ngayon, etong si Marco Tae, wala na rin tikas. Bakit? Di ba ang yabang niya, yung feeling niya na hindi siya magagalaw dahil siya pinagtatanggol at ang dami pang nagsabi na, sige, subukan ninyo, ipakulong ninyo si Marco Tae namin at magkakasubukan tayo. Makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Para bang yung kulto, pinagbabantaan pa ang PNP, pinagbabantaan ang Sambayan ng Pilipino, pinagbabantaan ng ating mga kapulisan, ang NBI na para bang kung huhulihin nyo yan subukan nyo lang, no? Para bang sinasabi nila na hindi kakayanin na hulihin kasi malakas sila. Pero nakita naman natin na nangyari. Unfortunately sa mga kulto, ayan, huli pa rin si Marco Tae. Wala kayong nagawa. So ito ay nakita ni Gutesa at sabi ni Gutesa siguro, ay teka, wala namang apil na si Marco Tae. Puro yabang na lang, puro bunganga na lang. Isipin mo, akala po ko ba hindi makukulong? Bakit nakakulong ngayon? O di ba ga, ngayon, nakita yan ni Gutesa. Kaya siya sabi niya, wala itong mga ito. Walang tibay na maaasahan sa mga ito. Nakita at na-realize ni Gutesa na aside from ginamit siya, itong dalawa ay puro yabang lang. Pero Gutesa, kung mapapanood mo to, tandaan mo, hindi lang puro yabang yan dalawang yan. Bakit? Pati yung mga kapwa nyo dyan sa iglesia ni Kulto, puro rin kayo yabang dyan. Puro kayabangan lang ang alam ng mga yan. Kita mo, banta-banta, yung mga nagsasabi na hindi sila papayag, may mga naglalabas pa kunwari ng mga armas-armas. Asa na kayo? Nung hulihin si Marco Tae, di ba wala naman kayong nagawa? Yan ang sinasabi natin, na nauuna ang bunganga kesa sa gawa. Kaya kayong mga kulto, yung mga mayayabang dyan, sa susunod wag na lang kayong magsalita, gawin nyo na lang, ang tunay na matatapang, hindi yan nagsasabi sa social media. Kusa na lang yan kumikilos, kusa na lang yan gumagawa. Hindi yang sasabihin nyo pa, ibo-broadcast ninyo. Tanga ba kayo? Diba? Di pinapahamak nyo yung sarili nyo at hindi ganyan ang galawan ng mga may tira. Tandaan nyo hindi ganyan ang galawan ng mga tunay na gumagawa, no? Na may mga tira. Ang tunay na may mga tira, tahimik lang, kaya nga meron kami nung sinasabi, gumagapang. Ibig sabihin, walang nakakaalam, gumagapang na lang yan, titira na lang yan. Hindi yung mag-a-announce pa kayo. Ayan, puro yabang. Ano nangyari? Andon si Marco Tae nyo, nakakulong pa rin. So palagay ko yan mga bagay na yan ilan sa mga na-consider nitong si Gutesa, kaya yan ay nagdesisyon na at alam niya na wala na talagang pupuntahan. So doon sa mga natitirang mga busabos at marites, tandaan nyo wala rin kayong pupuntahan, kaya mag-isip-isip na kayo. Ay meron pala, kulungan dahil naka-label nga pala kayo. Ang dami yung kaso, di ba ka? So yun lang muna. At ako'y mabiyahe na sa mga bubundidilis dyan, may sayad na nyo. At sa mga kulto na nyo rin. Na punong-puno kayo ng kayabangan. Matili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!